Huwag mong dungisan ng apple, idong fuente ng marumi mong kamay, Frida. You are nothing but a gold digger, isang linta na sumipsip sa yaman ng pamilyang ito sa loob ng 10 taon. Ang boses ni Donna Consuelo ay parang latigo na humagupit sa gitna ng marang, yang ballroom ng Hotel Fuente. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Frida Monteclaro. Ang mga palakpakan ng mga panauhin ay napalitan ng nakabibinging katahimikan na sinundan ng bulong-bulungan na parang mga bubuyog na naghahanap ng mabibiktima. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Frida ang isang maliit na velvet box. Sa loob nito ay isang mamahaling relos ang rega, nung pinag-ipunan niya ng palihim sa loob ng 3 taon para sa kanilang ika-10 anibersaryo ni Fernando. Ang relos na iyon ay simbolo sana ng bawat segundo, minuto at oras ng kanyang katapatan bilang asawa. Pero ngayon, ang mga daliri niyang nanginginig ay halos hindi na kayang hawakan ng bigat ng maliit na kahon. Mama, anong ibig ninyong sabihin? Ang boses ni Frida ay halos pabulong-paos at puno ng kalituhan. Tumingin siya kay Fernando, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan at pangarap. Fernando, magsalita ka. Sabihin mong hindi ito totoo. Ngunit hindi tumingin si Fernando sa kanya. Sa halip, lumapit ito kay Fabiola, ang babaeng kani-kanina lang ay ipinakilala bilang isang business partner. Hinawakan ni Fernando ang baywang ni Fabiola sa harap ng lahat, isang galaw na mas masakit pa sa anumang sampal. Tama si Mama Frida. Pagod na ako magpanggap. Look at yourself. You're so pathetic. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa ninyo ng assistant mo? You've been stealing from the company for years. I have all the bank statements, the CCTV footage, lahat. Nanigas ang buong katawan ni Frida. Ang hangin sa loob ng ballroom ay biglang naging malapot at mahirap hingahin. Pakiramdam niya ay may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang dibdib dahan-dahan at walang awa. Ang mukha ng kanyang asawa na dati ay puno ng tamis ay naging isang maskara ng put at pandidiri. Hindi na malaya ni Frida na bumukas ang kanyang mga daliri. Ang maliit na velvet box ay nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagtama nito sa makinis na marmol ay dinala ng katahimikan sa bawat sulok ng silid, isang malinaw na hudyat ng pagtatapos ng lahat. Ang kristal ng relos sa loob ay nabasag tulad ng tiwalang pilit niyang binuo sa loob ng isang dekada. Hindi ko magagawa yun, Fernando. Alam mo, ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang ito? Pilit na paliwanag ni Frida, habang ang mga luha ay nagsisimulang malaglag, mainit at masakit sa kanyang mga pisngi. I served you. I loved your mother more than my own life. Bakit ninyo ito ginagawa sa akin? Lumapit si Doña Consuelo sa kanya, ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila lason na humahalo sa hininga ni Frida. Kinuha ng matanda ang isang makapal na envelope at ibinato ito sa dibdib ni Frida. Ang mga papel ay nagliparan sa sahig, mga peking ebidensya ng kanyang pagtataksil at pagnanakaw. Dahil simula pa lang hindi ka na nararapat sa amin. You are just a commoner, Frida. Isang hamak na empleyado na nangarap na maging reyna. Tonight, the fairy tale ends. Guards, ilabas ang babaeng yan at siguraduhin ninyong wala siyang madadala kahit isang hibla ng damit na galing sa pera ng mga Fuente. Sa isang iglap, naramdaman ni Frida ang malalakas na kamay na humahawak sa kanyang mga braso. Pilit siyang kinakaladkad palayo sa gitna ng entablado. Palayo sa kanyang danggal. Ngunit may isang boses na nagpatigil sa kanyang paghinga. Mama! Mama! Mula sa itaas ng hagdan, ang 7 taong gulang na si Nathan ay tumatakbo pababa, ang mga mata nito ay puno ng takot. Ngunit bago pa man makalapit ang bata, hinarangan na ito ni Fernando. Nathan, go back to your room. Hindi mo na nanay ang babaeng yan. She's a criminal. Malupit na sabi ni Fernando. Nathan, Nathan, anak! Sigaw ni Frida, ang kanyang boses ay puno ng pait at desperasyon. Pilit siyang nalalaban, ang kanyang mga kuko ay bumaan sa braso ng mga gwaldiya, ngunit wala siyang lakas laban sa malupit na tadhana. Habang kinakaladkad siya palabas ng malaking pinto ng hotel, nakita ni Frida ang huling sulyap ni Doña Consuelo, isang ngiti ng tagumpay na tila nagsasabing nakuha na nila ang lahat ng kailangan nila sa kanya.
Ang mga flash ng kamera ng mga media ay para mga kidlat na sumusunog sa kanyang pagkatao. Itinulak si Frida palabas ng gate. Ang ulan ay biglang bumuhos malakas at malamig na tila, nakikiramay sa kanyang pighati. Ang kanyang mamahaling gown ay nabasa at nabalutan ng putik. Wala siyang pera, wala siyang sapin sa paa, at higit sa lahat, wala na sa kanyang piling ang kanyang anak. Nakatayo siya sa gitna ng madilim na kalsada ng Makati, habang ang mga sasakyan ay mabilis na dumaraan, iniwiwisik ang maruming tubig sa kanyang katawan. Napatingin siya sa sariling mga kamay na wala ng suot na wedding ring, kinuha rin nila yon bago siya itapon. Sa loob ng 10 taon naging martir siya para sa pag-ibig. Ibinigay niya ang kanyang kaluluwa para sa isang pamilyang itinuring siyang basura. Habang ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas masakit pa sa lamig na bumabalot sa kanyang buto. Kung ang pag-ibig ay isang sakripisyo, kailangan bang pati ang aking pagkatao ay maubos bago nila masabing sapat na gaano pa kalalim na sugat ang kailangan kong tiisin bago ako tuluyang mamatay sa sakit? Hindi sapat ang bagsak ng ulan upang hugasan ang dumi na ipinahid nila sa aking danggal. Mas malamig pa sa hanging amihan ang bawat hininga ko dahil alam kong ang pusong dati ay nag-aalab sa pag-ibig, na yon ay tila abo na lamang na tinatangay ng agos sa kanal. Bawat hakbang ni Frida sa madilim at maputik na kalsada ay isang kalbaryo. Ang kanyang mga paa na dati ay laging nakabalot sa mamahaling sapatos, na yon ay humahalik sa matatalas na bato at basag na bote. Ramdam niya ang bawat hiwa, ang bawat kurot ng bako-bahong semento, ngunit ang hapdi sa kanyang talampakan ay wala pa sa kalingkingan ng kirot na nararamdaman niya sa tuwing naalala ang mukha ni Nathan. Ang kanyang anak? Ang tanging dahilan kung bakit nanatili siyang matatag sa loob ng 10 taong impyer, no sa mansyon ng mga Fuente. Sumandal siya sa isang post ng ilaw na kumukurap-kurap, pilit na kumukuha ng lakas. Sa gitna ng dilim, bumalik sa kanyang gunita ang lahat. Naalala niya kung paano siya nagtrabaho ng lampas sa kanyang oras upang tulungan si Fernando sa mga business deals nito. Naalala niya kung paano niya tiniis ang bawat panlalait ni Donna Consuelo tungkol sa kanyang pinagmulan dahil lang sa paniniwalang may utang na loob siya sa pamilya ang nag-ahon sa kanya mula sa kahirapan. I was their shield, their silent worker, their sacrificial lamb. Bulong ni Frida sa hangin, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at tawa ng kawalang pag-asa. And in return, they stripped me of my name and my soul. Sa dulo ng isang makipot na eskinita sa luma at malungkot na bahagi ng Pasay, isang munting ilaw ang nagmumula sa isang bintana ng barong-barong. Ito ang tahanan ni Lola Amara, ang matandang yaya na nagpalaki kay Frida bago ito pumasok sa mundo ng mga Fuente. Ang amoy ng basang lupa at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya, isang pamilyar na amoy na nagdala ng bahagyang init sa kanyang naninigas na katawan. Nang marinig ng matanda, ang mahinang katok at ang kalabog ng isang katawang bumagsak sa pintuan. Mabilis itong kumilos. Ang tunog ng pagbukas ng lumang kahoy na pinto ay tila isang himig ng kaligtasan para kay Frida. Diyos ko, Frida! Anong nangyari sa'yo, anak? Ang boses ni Lola Amara ay puno ng sindak at pag-aalala. Agad nitong niyakap ang basang-basang babae, hindi inirereklamo ang putik na kumapit sa kanyang malinis na duster. Sa loob ng maliit na dampa, binalot ni Lola Amara si Frida ng isang makapal na kumot na amoy, sikat ng araw at sabong panlaba. Isang tasa ng mainit na salabat ang inilapag sa harap niya, ang usok nito ay humahaplo sa kanyang namumutlang mukha. Nakuha nila si Nathan, Lola. Ninakaw nila ang lahat sa akin. Hikbi ni Frida, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng emosyong hindi na kayang ikulong. Lumuhod si Lola Amara sa harap ni Frida. Sa isang dahan-dahang galaw, kinuha ng matanda ang isang palanggana ng maligamgam na tubig. Isang golden moment ang namayani sa silid ng simulan ni Lola Amara na hugasan ang mga sugatang paa ni Frida. Ang bawat haplos ng matandang palad sa kanyang balat ay tila isang dasal ng paghilom. Tandaan mo ito, Frida. Malumanay, ngunit mariing sabi ni Lola Amara habang pinatutuyo ang kanyang mga paa.
Ang ginto ay kailangang dumaan sa pinakamainit na apoy bago ito maging dalisay. Ang mga fuente, akala nila ay natalo ka na nila dahil wala kang pera. Ngunit nakalimutan nilang ang tunay na yaman mo ay ang katotohanan na ikaw ay isang ina. At ang isang inang nagmamahal ay mas masahol pa sa sugatang tigre kapag kinuha ang kanyang kuta. Tumingin si Frida sa malamlam na ilaw ng lampara. Sa kauna-unahang pagkakataon sa gabing yon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi na siya iiyak para sa awa. Iiyak siya dahil ito ang huling beses na hahayaan niyang tapakan siya ng sinuman. Nabalik lamang ang diwa ni Frida nang mapansin niyang may tila kakaibang liwanag na tumatama sa dingding ng dampa mula sa labas. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa maliit na butas ng binta ng yari sa kapis. Sa kabilang panig ng madilim na kalsada sa ilalim ng isang puno ng nara, ay may nakaparadang isang itim na SUV. Ang mga bintana nito ay madilim, ngunit ramdam ni Frida na may pares na mga mata sa loob niyon, na nakatitig sa kanya malamig, mapanghusga, at tila naghihintay ng kanyang susunod na pagkakamali. Sino ang lalaking yon? At bakit tila kilala nito ang bawat sulok ng kanyang pagkatao? Ang pag-asa ay mas mapanganib kaysa sa kawalan ng pag-asa. Dahil ang kawalan ng pag-asa ay nagtuturo sa iyong tanggapin ang dilim. Ngunit ang pag-asa ay bumubulag sa iyo upang hindi mo makita ang patibong na nakalatag sa iyong paanan. Hindi pa natatapos ang gabi nang ang isang marahas na pagkatok sa pintuang kahoy ni Lola Amara ay nagpabalik sa kaba sa dibdib ni Frida. Agad na tumayo ang matanda, hawak ang isang maliit na kutsil o sa kusina, habang si Frida ay sumiksik sa sulok yakap ang kanyang sariling mga tuhod. Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi ang mga gwardiya ni Doña Consuelo ang bumungad, kundi isang lalaking nakasuot ng dekalidad na itim na Amerikana. Ang kanyang buhok ay bahagyang basa ng ulan at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng lungkot na tila nauunawaan ang lahat ng pait sa mundo. At si Esteban? Halos hindi makapaniwalang bigkas ni Frida. Si Esteban ay ang batang abogado na madalas niyang makita sa mga legal meeting ng Pamilya Fuente, ang tanging taong hindi tumitingin sa kanya nang may panghuhusga noon. Pasensya na sa pag-abala, Frida. Kanina pa kita hinahanap simula nang makita kitang itapon palabas ng hotel. Hindi ko masikmura ang nasaksihan ko kanina. Wika ni Esteban, ang kanyang boses ay malalim kalmado at puno ng emosyong tila isang mainit na kumot sa gitna ng bagyo. Pumasok siya sa loob ng maliit na dampa, ang kanyang presensya ay tila masyadong malaki para sa hamak na silid, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang pandidiri. Isang golden moment ang naganap nang kumuha si Esteban ng isang panyo mula sa kanyang bulsa at personal na inabot ito kay Frida upang punasan ang mansa ng putik sa kanyang pisingi. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagdidikta. Sa halip, lumuhod siya sa harap ni Frida upang maging kapantay nito ang kanyang paningin. Frida, I know what they did. Hindi lang pagnanakaw ang ibinibintang nila sa'yo, kundi ang pagwasak sa iyo pagkatao bilang ina. I'm here because I want to help you fight back. Pro bono. Wala kang kailangang bayaran. Bakit, Esteban? Bakit mo itataya ang karir mo para sa isang babaeng itinuring na kriminal ng buong Manila? Tanong ni Frida, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang senyales ng pagsisinungaling. Dahil alam ko kung paano maging biktima ng mga Fuente, Frida. Marami silang sikretong ibinaon sa ilalim ng kanilang mga hotel at ikaw ang tanging susi upang mabuksan ang mga iyon, sagot ni Esteban. May kakaibang kisap sa kanyang mga mata, isang halong paghanga at isang bagay na hindi maipaliwanag ni Frida. I can get Nathan back. I can clear your name, but you have to trust me. You have to let me be your sword and your shield. Sa mga sandaling yon, naramdaman ni Frida ang isang pamilyar na init na muling nabubuhay sa kanyang puso. Ang tiwala. Sa gitna ng mundong tinalikuran siya, may isang lalaking han tang sumugal para sa kanya. Inabot ni Frida ang kamay ni Esteban at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya mag-isa sa laban na ito. I trust you, Esteban. Gagawin ko ang lahat basta makuha ko lang ang anak ko, determinadong sabi ni Frida.
Ngunit nang mahawakan ni Frida ang kamay ng abogado upang tumayo ang kanyang paningin, ay saglit na bumaba sa kanang kamay nito. Doon sa kanyang hintuturo ay isang singsing na ginto na may disenyong agila at ginto isang natatanging simbolo na nakita na ni Frida noon. Nanigas ang kanyang buong pagkatao. Ang singsing na yon ang pagmamay-ari ng yumaong patriarch ng mga fuente, ang singsing na sinasabing nawala kasabay ng pagkamatay ng matanda. Bakit nasa kay Esteban ang isang kayamanan na tanging, ang mga tunay na dugo lamang ng mga fuente, ang may karapatang magsuot ang lalaking nangangako magliligtas sa kanya? Siya ba ay isang anghel na ipinadala ng langit o isa pang demonyong nagtatago sa likod ng isang magandang muka? Nabalik lamang ang diwa ni Frida nang marinig niya ang mahinang tawa ni Esteban, isang tawang tila may dalang mensaheng hindi niya palubos na nauunawaan. Handa ka na bang magsimula, Frida? Marami tayong gagawin. Ang ginto ay kumikinang, ngunit sa loob ng mansyon ng mga fuente, ang bawat kislap ay gawa sa lason. Akala ng mundo ay nakatira sila sa paraiso, pero ang totoo, ang bawat pader ay nababalot ng mga lihim na handang gumuho sa isang maling galaw. Bago lumisan si Esteban sa dampa ni Lola Amara, iniwan niya ang isang calling card sa hapagkainan. Hindi maalis ni Frida ang kanyang tingin sa singsing ng abogado, ngunit pinili niyang manahimik. Sa mundong ito ang katahimikan ay madalas na nagiging sandata ng mga ape. Salamat, attorney. Tatawagan kita. Halos pabulong na sabi ni Frida. Nang sumara ang pinto at lamunin ng dilim ang anino ni Esteban, lumingon si Frida kay Lola Amara. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa katotohanang baka ang huling pag-asang hawak niya ay isa pa palang patibong. Samantala sa loob ng mansyon ng mga fuente ang hangin ay hindi kasing lamig ng ulan sa labas, nungit ito ay puno ng tensyon na tila isang pisi na malapit ng maputol. Nakaupo si Doña Consuelo sa kanyang paboritong silya na gawa sa inukit na nara, dahan-dahang humihigop ng tsaa habang pinapanood si Fabiola na pabalik-balik sa paglalakad sa gitna ng sala. "Can you please stop that, Fabiola? You're making me dizzy." May pagkairita sa boses ni Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay matalim parang agila na nagmamasid sa isang maliit na daga. "I'm nervous, tita. Paano kung mag-imbestiga ang mga pulis? Paano kung makahanap ng butas ang media sa ginawa natin kay Frida?" Ang il ni Fabiola, ang kanyang boses, ay mataas at puno ng takot. Ang kanyang marangyang sutla na pantulog ay tila hindi sapat upang protektahan siya sa lamig ng kanyang sariling konsensya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Ibinaba niya ang tasa ng tiyan ng walang tunog, isang galaw na nagpakita ng kanyang ganap na kontrol. "You are so weak. Si Frida ay wala na. She is a non-entity now. Ang mahalaga, nakuha natin ang kailangan natin. The public believes she is a thief. And more importantly, Fernando is free from his debts. For now." "Pero tita, the creditors are calling again." Ang akala ko ba, kapag napaalis natin si Frida at nakuha ang kontrol sa mga bank accounts, lahat ng utang ni Fernando ay mababayaran na? Tanong ni Fabiola, na ngayon ay nakatayo na sa harap ng matanda. Dahan-dahang tumayo si Doña Consuelo, ang kanyang Filipiniana gown ay humahagwis sa sahig. Lumapit siya kay Fabiola at hinawakan ang baba nito, pilit na itinaas ang mukha ng mas batang babae. "Listen to me carefully, you little brat. Don't act like you're one of us. Pinasali ka lang namin sa larong ito dahil kailangan namin ng bagong mukha para sa media. You are replaceable, Fabiola. Huwag mong kakalimutan na kung paano ko itinapon si Frida sa kalsada. Kaya ko ring gawin yun sa'yo sa isang iglap lang." Nanginig ang mga labi ni Fabiola. Ang gaslighting ni Doña Consuelo ay parang isang lason na dahan-dahang pumapasok sa kanyang isipan. Pinararamdam sa kanya na siya ay walang kwenta at utang na loob niya sa matanda ang kanyang posisyon ngayon. I understand, tita. I'm sorry." "Good. Now go to Fernando. Lasing na naman siya sa taas. Siguraduhin mong hindi siya gagawa ng anumang eksena sa harap ng mga katulong." Utos ni Consuelo bago tumalikod at naglakad patungo sa kanyang silid sa itaas. Naiwang, mag-isa si Fabiola sa sala. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ngunit bago siya umakyat,
napansin niyang bahagya nakabukas ang pinto ng library ni Doña Consuelo. Isang mahinang tinig ang narinig niya. Mula sa loob ang boses ni Consuelo na may kausap sa telpon. Dahan-dahang lumapit si Fabiola, pinipigilan ang kanyang paghinga. Yes, the insurance policy is almost ready, bulong ni Consuelo sa kabilang linya. Once the investigation on the missing funds is closed, we will declare the company bankrupt. And as for Fabiola, she's just a temporary distraction. After we get the money, I'll find a way to get rid of her too. She knows too much, and she's too stupid to be a fuente. Nanlaki ang mga mata ni Fabiola. Ang bawat salita ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Hindi siya ang bagong reyna ng mansyong ito. Siya ay isa lamang itatapon na basura kapag nakuha na ang insurance. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang mapanganib na galit. Sa labas ang kidlat ay muling gumuhit sa langit, nagbibigay ng panandaliang liwanag sa mukha ni Fabiola na ngayon ay puno ng paghihigan. Kung ang pamilya Fuente ay isang toreng ginto, sisiguraduhin niyang bago siya mahulog ay isasama niya ang lahat sa pagbagsak. Huwag kang mag-alala, Frida. Sisiguraduhin kong babayaran nila ang bawat patak ng luhang ibinuhos mo. I will make them crawl, and I will bring Nathan back to your arms. Ang mga salitang iyon ni Esteban ay tila isang matamis na kanta. Ngunit sa pandinig ni Frida, bawat nota ay may kasamang kakaibang tinik. Nakaupo sila sa loob ng isang maliit at tahimik na simbahan sa labas ng Maynila. Isang lugar kung saan ang amoy ng kandila at lumang kahoy ay nagbibigay ng panandaliang kapayapaan. Inilapag ni Esteban ang isang makapal na dokumento sa pagitan nila isang lihim na kasunduan na magbibigay sa kanya ng kapangyarihang kumilos bilang legal na kinatawan ni Frida. Abang nagsasalita ang abogado, ang mga mata ni Frida ay nakapako sa maliit na papel na nakatago sa ilalim ng kanyang palad. Ito ay isang drawing ni Nathan, isang araw na may malaking ngiti at 3 tao na magkakahawak kamay. Naramdaman ni Frida ang hapdi sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang umiyak, hanggang sa maubos ang kanyang hininga. Ngunit nanatiling tuwid ang kanyang likod. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Kailangan ko lang ang pirma mo rito, Frida. Pagpapatuloy ni Esteban ang kanyang boses ay malambot, ngunit may himig ng pagmamadali. Once you sign this, we can freeze their assets. Hindi nila magagalaw ang pera hanggat hindi natatapos ang kaso. Tumingin si Frida kay Esteban. Pilit na hinahanap ang katotohanan sa likod ng mga mata, ang tila laging nakikiramay. Esteban, bakit mo ito ginagawa? You're risking your reputation for a woman who has nothing left. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Esteban. Kinuha niya ang kamay ni Frida isang marahan at tila tapat na pagkakahawak. Sabi ko sa'yo, Frida, I have my own reasons. Let's just say, we share the same enemies. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang dumaan ang isang matandang deboto at nag-iwan ng isang puting bulaklak sa paanan ng altar malapit sa kanila. Ang bango ng sampagwita ay humalos sa hangin. Sa sandaling yon tila naging totoo ang malasakit ni Esteban. Ngunit muling nahagip ng paningin ni Frida ang gintong singsing sa daliri ng lalaki. Ang agila ng mga Fuente, ang bawat kislap nito ay tila nanunuya nagpapaalala sa kanya na sa mundong ito walang tulong nga lebre. Dahan-dahang kinuha ni Frida ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng desisyong kanyang gagawin. Pinirmahan niya ang dokumento, nuit sa bawat kurba ng kanyang pangalan, may isang pangako siyang binuo sa sarili. Hindi ako muling magiging biktima. Gagamitin kita, Esteban, gaya ng paggamit mo sa akin. Matapos ang kanilang pagkikita, bumalik si Frida sa dampa ni Lola Amara. Ngunit bago pa man siya makapasok, napansin niya ang isang puting sobre na nakaipit sa siwang ng pintuan. Walang pangalan ang nagpadala, walang selyo. Mabilis na binuksan ni Frida ang sobre sa loob ng dampa, malayo sa mapanghusgang paningin ng gabi. Ang kanyang hininga ay tumigil nang mabasa ang maikling mensahe sa loob na tila isinulat sa gitna ng pagmamadali, huwag kang magtiwala sa abogado mo. Ang singsing na suot niya ay hindi regalo.
Ito ay isang propeo mula sa isang bangkay. Hanapin mo si Lord kung gusto mong malaman ang totoo tungkol sa gabing namatay ang matandang fuente. Nabitawan ni Frida ang papel. Ang bawat pader ng maliit na dampa ay tila nagsimulang gumuho sa kanyang paningin. Sino si Lord? At ano ang kinalaman ni Esteban sa kamatayan ng ama ni Fernando? Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang bagong uri ng panganib. Hindi lang pala ang kanyang danggal ang kailangang bawiin ni Frida, kundi isa katotohanang matagal nang ibinaon sa ilalim ng yaman at tugo. Sa kabilang dako ng lungsod, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang umandar palayo sa tapat ng bahay ni Lola Amara. Iniwan ang isang misteryong mas matalim pa sa anumang patalim. Ang bulong ay mas mabilis kaysa sa hangin at sa mga eskinita ng Maynila, ang katotohanan ay isang kalakal na madalas ay binabayaran ng dugo. Nakatayo si Frida sa gitna ng mataong palengke ng Quiapo balot ng isang luma at kupas na bandana ang kanyang ulo upang hindi makilala. Ang amoy ng tuyo, malansang isda at pawis na mga mamimili ay humahalo sa mainit na singaw ng semento. Para sa isang babaeng lumaki sa kintab ng mga ballroom ang lugar na ito ay tila isang ibang planeta. Ngunit dito sa gitna ng ingay at gulo, matatagpuan ang pinakamatalim na mata at pinakamahabang dila ng lungsod ang mga taong walang pangalan, ngunit alam ang bawat baho ng mga mayayaman. Lourdes, iyong labada ko tapos na ba? Sigaw ng isang tindera. Napalingon si Frida sa isang maliit na pwesto sa dulo ng eskinita. Doon nakita niya ang isang babaeng may katabaan namumula ang mga kamay sa babad ng sabon at may mga matang tila laging balisa. Si Lourdes. Ang dating labandera ng mga fuente na biglang nawala matapos mamatay ang matandang patriarch. Dahan-dahang lumapit si Frida. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala. Lourdes! Mahina niyang tawag. Nanigas ang babae. Nang dahan-dahan itong lumingon at makilala ang mukha sa ilalim ng bandana, halos mabitawan nito ang hawak na palanggana. Ma'am? Ma'am Frida, anong ginagawa ninyo rito? Umalis na kayo, baka may makakita sa inyo. Kailangan kitang makausap, Lord, tungkol sa gabing namatay si Don Severino at tungkol kay Esteban. Diretsahang sabi ni Frida, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Hinaltak ni Lord si Frida patungo sa isang masikip na sulok sa likod ng mga tumpok na basket. Ma'am, parang awa ninyo na. Nanahimik na ako. Binayaran nila ako para makalimot, pero ang perang yon, lason yon. Naubos lang sa sakit ng anak ko. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang makita ni Frida ang isang maliit na litrato ng may sakit na anak ni Lord na nakadikit sa pader. Hinawakan ni Frida ang magaspang na kamay ng babae. Lord, kinuha nilang anak ko. Alam mo ang pakiramdam ng isang ina na mawala ng lahat? Tulungan mo ako hindi lang para sa akin kundi para sa katarungan na ipinagkait din sa'yo. Nagsimulang manginig ang mga labi ni Lourdes. Tumingin siya sa paligid, sinisiguradong walang nakikinig, bago muling nagsalita sa isang pabulong na paraan. Nung gabing iyon, ma'am, hindi atake sa puso ang pumatay kay Don Severino. Nakita ko si Attorney Esteban sa loob ng silid. May hawak siyang unan. At nakita ko siyang kinuha ang singsing sa daliri ng Don habang wala pa itong malay. Nanlamig ang buong pagkatao ni Frida. Ang bawat salita ni Lord ay tila isang kutsil o na humihiwa sa kanyang huling pag-asa kay Esteban. At mayroon pa, ma'am, pagpapatuloy ni Lord ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Hindi lang ako ang nakakita. May iniwan akong luma kong cellphone sa ilalim ng kama noon dahil nagmamadali akong maglinis. Nakarecord ang lahat, ma'am. Ang pag-aaway nila ni Donna Consuelo at ang pagpasok ni Esteban. Nasaan ang cellphone na yon, Lourdes? Tanong ni Frida, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ibinenta ko na ang cellphone na yon sa isang shop sa Raon dahil kailangan ko ng pera. Pero kinuha ko ang memory card. Itinago ko sa loob ng una ng anak ko, sagot ni Lourdes. Ngunit bago pa man makasagot si Frida, isang malakas na tunog ng mga yabag ng sapatos ang narinig nila mula sa kabilang panig ng eskinita. Dalawang lalaking nakasuot ng barong at may madidilim na salamin ang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanilang direksyon.
Sila na yun, ma'am. Nakita nila tayo. Sigaw ni Lourdes sa isang paos na tinig. Hinaltak ni Frida si Lourdes upang tumakbo, ngunit ang eskinita ay isang dead end. Habang papalapit ang mga lalaki, naramdaman ni Frida ang pamilyar na amoy ng lason at kapangyarihan. Sa kanyang bulsa, mahigpit niyang hinawakan ang calling card ni Esteban. Sino ang nagpadala ng mga lalaking ito? Ang mga fuente ba na gustong patahimikin si Lord o si Esteban mismo na ayaw mabunyag ang kanyang madilim na nakaraan? Isang malakas na sigaw ang pumutok sa katahimikan ng eskinita. Ngunit bago pa man makahingi ng saklolo si Frida, isang itim na tela ang biglang tumakip sa kanyang paningin. Ang pinakamasakit na uri ng pagtataksil ay iyong nagmumula sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong huling pirasong pag-asa. Dahil kapag ang iyong tagapagligtas ang siyang nagbaon sa iyo sa hukay, wala ka ng ibang matatakbuhan, kundi ang sarili mong galit. Ang kadiliman ay tila isang malapot na likido na lumulunod kay Frida. Ang bawat hininga niya sa ilalim ng itim na tela ay puno ng amoy ng luma at maamag na tela. Naramdaman niya ang marahas na pagtulak sa kanya. Sa loob ng isang sasakyan, ang tunog ng pag-andar ng makina ay tila isang hatol ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng takot, isa lamang ang isinisigaw ng kanyang puso. Nathan. Nathan? Anak, kailangan kong mabuhay para sa iyo. Hindi nagtagal huminto ang sasakyan. Isang malakas na pagbukas ng pinto ang narinig at muling hinaltak si Frida palabas. Nang biglang tinanggal ang takip sa kanyang mga mata, nasilaw siya sa kintab ng isang modernong silid. Hindi ito isang madilim na selda. Ito ay isang penthouse na puno ng mamahaling kagamitan. Tanaw ang buong ningning ng Manila sa gabi. Are you okay, Frida? I'm so sorry you had to go through that. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Frida. Nakatayo sa harap ng bintana, si Esteban hawak ang isang baso ng alak. Wala na ang kanyang Amerikana at ang kanyang mga manggas ay nakatupi hanggang siko. Ang kanyang mukha ay puno ng tila tapat na pag-aalala, ngunit sa mga mata ni Frida, ang bawat kislap ng ilaw sa paligid ng lalaki ay tila nanunuya. Esteban, bakit ako narito? Nasaan si Lourdes? Tanong ni Frida pilit na pinatatatag ang kanyang nanginginig na boses. Lumapit si Esteban sa kanya. Ang kanyang mga hakbang sa makintab na sahig ay walang tunog, ngunit puno ng awtoridad. My men had to extract you, Frida. Masyadong mapanganib ang raon. Doña Consuelo's spies are everywhere. Kung hindi kita kinuha roon, baka napatay ka na nila. O mas masama pa, isang golden moment ang namagitan sa kanila nang dahan-dahang itinaas ni Esteban ang kamay niya upang ayusin ang nagulong buhok ni Frida. Ang haplos ng kanyang mga daliri ay malamig, tila isang ahas na gumagapang sa balat ni Frida. Naniggas ang babae, pilit na itinatago ang pandidiri. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang boses ni Lourdes. Nakita ko si Attorney Esteban sa loob ng silid. May hawak siyang unan. Salamat sa pagliligtas sa akin. Pagsisinungaling ni Frida, ang kanyang mga mata ay pilit na nagpapakita ng pasasalamat. Si Lord ligtas ba siya? Tumingin si Esteban nang malalim sa mga mata ni Frida, tila sinusubukan itong basahin ang bawat itinatago niyang lihim. Lord is being taken care of. Don't worry about her. Ang mahalaga ay ikaw. Did she tell you anything? May ibinigay ba siya sa iyong dokumento o ebidensya? Dito naramdaman ni Frida ang mata ng bagyo. Alam niyang ito ang sandali kung saan ang isang maling sagot ay magiging huling hininga niya. Wala siyang nasabi, Esteban. Natakot siya nang makita ang mga lalaki mo. Akala niya ay papatayin siya. Wala siyang naibigay sa akin. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahang ibinaba ni Esteban ang kanyang baso. Ang kislap ng agila sa kanyang singsing ay tila isang sumpa sa paningin ni Frida. Biglang lumapit si Esteban at hinawakan ang magkabilang balikat ni Frida, isang pagkakahawak na tila proteksyon. Ngunit ramdam ang higpit ng isang kulungan. You're a bad liar, Frida. Bulong ni Esteban. Ang kanyang boses ay naging malamig at walang emosyon. Alam kong may alam ka? At alam kong alam mo na rin kung sino talaga ako.
Bago pa man makasigaw si Frida, may inilabas si Esteban mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang maliit na sapatos, isang asul na sapatos na pagmamay-ari ni Nathan. Ang sapatos na naiwan sa sasakyan nung gabing kinuha ang bata. Nathan? Hikbi ni Frida ang kanyang matapang na anyo ay biglang gumuho. Nasaan ang anak ko, Esteban? Nasaan si Nathan? Nathan is safe as long as you cooperate, sabi ni Esteban habang dahan-dahang hinahaplos ang maliit na sapatos. Doña Consuelo thinks she's in control, but she's just a dinosaur waiting for extinction. Ako ang may hawak sa lahat. Nayon, Frida, maging ang anak mo. Nayon, itanong mo sa sarili mo, sino ang mas malakas na kakampi, ang katarungang matagal ng patay o ang lalaking may hawak sa buhay ng anak mo? Isang malakas na tunog ng kidlat ang gumuhit sa langit na tila sumasabay sa pagkadurog ng huling pag-asa ni Frida. Nakatayo siya sa harap ng isang halimaw na nagpapanggap na anghel at sa unang pagkakataon, na-realize niya na ang digmaang ito ay hindi tungkol sa katotohanan ito, ay tungkol sa kung gaano kalayo ang kayang lakbayin ng isang ina sa loob ng impyerno upang mabawi ang kanyang anak. Sa mundong ito, ang pinakamadilim na dako ay hindi ang ilalim ng lupa, kundi ang puso ng taong itinuring mong liwanag. Kapag ang huling kamay na inakala mong sasagip sa'yo ay siya palang lulunod sa'yo sa pait, doon mo matutuklasan kung gaano kalalim ang kaya mong langwin upang hindi tuluyang mamatay. Nakatitig si Frida sa maliit na asul na sapatos na nasa sahig ang liwanag ng buwan mula sa malaking bintana ng penthouse ay tumatama rito na tila isang sumpa. Parang naririnig niya ang tawa ni Nathan, ang boses ng anak na tumatawag sa kanya sa gitna ng hating gabi. Ngunit ang bawat imahinasyon ay pinuputol ng malamig at mapang-uyam na tingin ni Esteban. Don't look at me like I'm the devil, Frida. Ako lang ang nag-iisang tao na makakapagbalik sa'yo sa buhay na nararapat para sa'yo, wika ni Esteban, habang dahan-dahang lumalakad paikot sa kanya. Doña Consuelo and Fernando, they are nothing. I am the one holding the strings now. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang biglang lumuhod si Frida sa harap ni Esteban. Hindi ito pagluhod ng isang alipin, kundi pagluhod ng isang inang handang isuko ang kanyang huling piraso ng danggal para sa kaligtasan ng anak. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon ni Esteban, ang kanyang mga luha ay mabilis na bumabagsak mainit at puno ng pait. Esteban, parang awa mo na hindi ko kailangan ang yaman ng mga fuente. Hindi ko kailangan ng hustisya. Ibigay mo lang sa akin ang anak ko. Let us go. Lalayo kami, hinding-hindi na kami babalik. Pagsusumamo ni Frida, ang kanyang boses ay basag at puno ng hapdi. Dahan-dahang hinawakan ni Esteban ang baba ni Frida. Pilit na itinaas ang mukha nito upang magtagpo ang kanilang mga mata. You still don't get it, do you? You are the most beautiful piece in this game, Frida. At hindi ko hahayaang mawala ka sa akin. Now tell me, nasaan ang memory card na ibinigay ni Lord? I know she has it. At alam kong ikaw lang ang nakakaalam kung nasaan yon. Nanigas ang buong pagkatao ni Frida. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw ng galit. Sa mga sandaling iyon, isang alaala ang dumaan sa kanyang isipan, ang huling pangako niya kay Nathan bago sila paghiwalayin. Mama will always find you, no matter what. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang bagong uri ng lakas ang biglang nabuo sa loob ni Frida. Isang lakas na hindi galing sa pag-asa, kundi sa purong galit at determinasyon. Kung ang pag-ibig ay hindi sapat upang talunin ang mga demonyong ito, gagamitin niya ang kanilang sariling lason. Wala sa akin ang memory card, Esteban? Sabi ni Frida, ang kanyang boses ay biglang naging kalmado, isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Itinago yun ni Lourdes sa isang lugar na tanging ako lang ang makakahanap. At kung papatayin mo ako o kung sasaktan mo si Nathan, hinding-hindi mo malalaman kung nasaan yon. The moment I disappear, that evidence goes straight to the authorities. Nakita ni Frida ang saglit na pagbabago sa mukha ni Esteban, isang kislap ng pag-aalinlangan. Alam niyang nakuha niya ang kiliti ng lalaki. Ang takot na mawala ang lahat ng kanyang pinag-irapan. You're learning, Frida. I like that. Nuumiti si Esteban, isang ngiting tila isang sugat na hindi naghihilom.
You have 48 hours. Ibigay mo sa akin ang memory card at makikita mo si Nathan. Subukan mong tumakas at sisiguraduhin kong ang sapatos na hawak mo na lang ang matitira sa alaala ng anak mo. Nang iwan siya ni Esteban sa loob ng penthouse, nakatitig lamang si Frida sa malayo. Hindi siya susuko, hindi siya mamatay sa dilim. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone na itinago niya sa ilalim ng sofa kanina habang hindi nakatingin ang abogado. Isang numero ang tinipahan niya, isang numero ang hindi niya inakalang tatawagan niya kailanman. Fabiola, bulong ni Frida nang sumagot ang nasa kabilang linya. Alam kong alam mo na ang plano ni Doña Consuelo sa iyo. Magpatayan man tayo sa huli, pero sa ngayon kailangan nating magtulungan kung gusto nating parehong mabuhay. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa kabilang linya bago sumagot si Fabiola. Ang boses nito ay nanginginig sa takot at galit. Anong kailangan kong gawin? Huwag mong isipin na ginagawa ko ito dahil gusto kita, Frida. Galit pa rin ako sa iyo, pero mas gusto kong makitang gumuho ang pamilyang ito kaysa ako ang maging biktima ng susunod nilang laro. Ang boses ni Fabiola sa kabilang linya ay nanginginig isang halong takot at pagkamuhi. Sa loob ng marangyang banyo ng mansyon ng mga Fuente, nakasandal si Fabiola sa malamig na pader. Pilit na itinatago ang kanyang paghinga habang nakikipag-usap sa babaeng itinuring niyang kaagaw sa lahat. Sa penthouse naman nakatayo si Frida sa tabi ng bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila isang stranger marumi sugatan. Ngunit may mga matang, tila nagniningas na uling. Hindi tayo kailangang maging magkaibigan, Fabiola. Pero kailangan nating mabuhay. Alam kong narinig mo ang plano ni Doña Consuelo tungkol sa insurance. Kapag natapos na ang investigasyon, ikaw ang isusunod nilang itatapon. I'm giving you a chance to save yourself. Isang golden moment ang namagitan sa kanila sa kabila ng distansya. Hawak ni Frida ang drawing ni Nathan ang papel na bahagyang lukot at may mansa ng kanyang sariling luha. Sa unang pagkakataon, ang dalawang babaeng sinira ng iisang pamilya ay nagtagpo sa iisang rason ang paghihiganti ng mga inabuso. Anong gagawin ko? Tanong ni Fabiola ang kanyang boses ay tila isang batang nawawala sa dilim. Kailangan mong hanapin kung nasaan si Nathan. Utos ni Frida ang kanyang boses ay naging matalim at puno ng awtoridad. Alam ko may mga lihim na silid sa mansyon o baka sa rest house sa Tagaytay. Hindi ito kayang gawin ni Esteban ng mag-isa. May kasabot siya sa loob ng pamamahay ninyo. Find Nathan and I will give you the evidence that will set you free from Doña Consuelo. Nabalik lamang ang diwa ni Frida nang makarinig siya ng marahang pag-ikot ng doorknob ng kanyang silid. Mabilis ning itinago ang cellphone sa ilalim ng unan at humiga at papanggap na mahimbing ang tulog. Bumukas ang pinto. Ang tunog ng mga yabag sa karpet ay tila isang mabagal na pintig ng puso. Amoy ng tabako at mamahaling pabango ang sumalubong sa kanyang pang-amoy si Esteban. Naramdaman ni Frida ang pag-upo ng lalaki sa gilid ng kama. Ang bigat nito ay tila isang malaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib. I know you're awake, Frida, bulong ni Esteban. Ang kanyang malamig na daliri ay dahan-dahang gumapang sa braso ni Frida, isang haplos na tila, isang lason na dahan-dahang pumapasok sa kanyang balat. You're a survivor. I admire that. Sayang lang at kailangan nating maging magkalaban. Nanatiling nakapikit si Frida. Pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang mga pilik mata. Ngunit ang susunod na ginawa ni Esteban ang nagpatayo ng bawat balahibo sa kanyang katawan. Inilapit ni Esteban ang kanyang mukha sa tainga ni Frida at narinig niya ang mahinang kalasing ng isang susi. Isang susi na may nakasabit na keychain na pamilyar sa kanya. Ang keychain ni Nathan na may hugis ng paborito nitong robot. Bukas ng gabi, Frida. Kapag wala pa sa akin ang memory card, hindi mo na kailanman maririnig ang boses ng anak mo. Huling banta ni Esteban bago ito tumayo at lumabas ng silid. Nang marinig ni Frida ang paglak ng pinto mula sa labas, doon lamang siya huminga nang malalim ang kanyang mga mata ay bumukas at puno ng hindi maipaliwanag na pait. Kinuha niya ang cellphone at nakita ang isang mensahe mula kay Fabiola. Nakapapasok lang, Frida, may narinig akong bata sa basement. Pero hindi ako makapasok, may bantay na armado.
At may mas malala pa. Nakita ko si Fernando na may kausap na ibang abogado. Pinaplano nilang iligpit si Esteban. Ang mitsa ay nakasinde na. Ang bawat panig ay may hawak na kutsil, yung sa likod ng isa't isa. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Frida. Kung makuha man niya si Nathan, sapat na ba ang hustisya upang pagtagpi-tagpiin ang kanyang pagkawasak? O ang huling twist ng tadhana ay mas malupit pa sa lahat ng kanyang dinanas? Ang pinakamabisang sandata ng isang taong wala nang maiwawala ay ang kanyang kakayahang maghintay sa dilim habang ang kanyang mga kaaway ay abala sa pagkagat sa sarili nilang mga buntot. Sa loob ng penthouse ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang sumasakal kay Frida. Ang bawat kurap ng mga ilaw ng lungsod sa labas ng bintana ay tila mga nanunuyang mata. Hawak niya ang kanyang cellphone sa ilalim ng kumot. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng kakaibang anino sa kanyang mukha. Binabasa niya ang mensahe ni Fabiola ng paulit-ulit hanggang sa bawat salita ay bumaon sa kanyang utak. Ang basement, armadong bantay. At ang balak ni Fernando na iligpit si Esteban. Magpatayan kayo! Bulong ni Frida, ang kanyang mga labi ay bahagyang kumulot sa isang malamig na ngiti. Ngunit ang kislap ng galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng hapdi nang maisip niya si Nathan na nasa ilalim ng mansyong iyon natatakot at nag-iisa. Isang golden moment ang namagitan sa kanya at sa alaala ng kanyang anak nang mahawakan niya ang isang maliit na sinulid sa kanyang damit, isang asul na sinulid mula sa paboritong kumot ni Nathan na madalas niyang ayusin bago ito matulog. Ipiniit niya ang kanyang mga mata, pilit na inaalala ang amoy ng gatas at baby powder ng kanyang anak, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang katinuan sa gitna ng impyernong ito. Mabilis siyang nag-type ng reply kay Fabiola. Huwag kang gagawa ng ingay. Maghanap ka ng paraan para malibang ang mga bantay. Gamitin mo ang mga katulong na galit kay Doña Consuelo. I will trigger Esteban to go back to the mansion. Kapag nagkagulo na sila, dun mo kunin si Nathan. Nabalik lamang ang diwa ni Frida nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng susi sa labas ng kanyang silid. Mabilis ning isinuksok ang cellphone sa siwang ng kotsyon at nagkunwaring nag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin. Pumasok si Esteban. Ang kanyang mukha ay tila pagod, ngunit may bahid ng tagumpay. Inilapag niya ang isang paper bag sa mesa. Kumain ka, Frida. Hindi ka pwedeng manghina bago ang bukas. Bakit, Esteban, takot ka ba na wala na magturo sa'yo kung nasaan ang memory card? Hamon ni Frida. Hindi man lang siya lumingon sa lalaki. Lumapit si Esteban sa kanyang likuran. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila isang aninong nagmula sa kailaliman ng lupa. Takot ako na baka hindi mo na makita ang katapusan ng pamilyang Fuente. Don't you wanna see Doña Consuelo begging for mercy? Hinarap siya ni Frida. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo isang labanan ng dalawang kaluluwang parehong sinira ng ambisyon at pait. Alam mo, Esteban, nagtataka ko. Kung talagang ikaw ang may hawak sa lahat, bakit tila balisa ka? May balita ba mula sa mansyon? O baka naman nararamdaman mo na ang kutsilong itinatago ni Fernando sa likod mo? Nanigas ang panga ni Esteban. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nanliit. What are you talking about? Fernando is not as stupid as you think, Esteban. He knows you're holding the strings. At alam mo namang sa pamilya Fuente, mas madaling pumatay kaysa magbayad ng utang. Sabi ni Frida, ang bawat salita niya ay tila isang lason na dahan-dahang dumidiretso sa utak ni Esteban. Bago pa man makasagot si Esteban, biglang nag-vibrate ang cellphone nito sa kanyang bulsa. Mabilis itong kinuha ng abogado. Habang binabasa ang mensahe, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Damn it! Mura ni Esteban, bago mabilis na tumalikod at lumabas ng silid nang hindi man lang tinitingnan si Frida. Narinig ni Frida ang mabilis na pag-alis ng sasakyan mula sa ibaba. Alam niyang kumagat ang pain. Sa kabilang dako, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Fabiola. Agad itong sinagot ni Frida. Fabiola, anong nangyayari? Ngunit sa halip na boses ni Fabiola, ang marinig isang nakabibing-ing tili ang pumutok sa kabilang linya na sinundan ng tunog ng pagkabasag ng mga kristal at ang galit na boses ni Donna Consuelo na sumisigaw ng, Akala mo ba hindi ko malalaman ikaw na ahas ka?
Fabiola Nathan! Sigaw ni Frida, ngunit ang linya ay biglang naputol. Nakatayo si Frida sa gitna ng silid. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bitag ay nagsara, ngunit hindi niya alam kung sino ang tunay na naipit sa loob. Kailangan niyang makaalis sa penthouse na ito, na yon din. Dahil kung hindi, ang basement na sinasabi ni Fabiola ay maaaring maging libingan nilang lahat. Ang bawat sigaw ni Nathan ay parang isang patalim na humihiwa sa aking kaluluwa. Kahit na milya-milya ang layo namin sa isa't isa, ang isang ina ay hindi nangangailangan ng pandinig upang maramdaman ang takot ng kanyang anak. Ang bawat tibok ng aking puso ay sapat na upang sabihin sa akin na ang aking mundo ay kasalukuyang nagliliyab. Nang mamatay ang tawag ni Fabiola ang katahimikan sa penthouse, ay naging mas masahol pa sa anumang ingay. Nakatayo si Frida sa gitna ng marang, yang silid ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngunit ang kanyang isipan ay kasing talim ng kidlat. Hindi siya pwedeng maghintay dito. Hindi siya pwedeng maging manonood lamang habang kinakatay ang kanyang pamilya. Isang golden moment ang naganap nang makita ni Frida ang isang mabigat na estatwa ng kristal sa ibabaw ng side table, isang dekora, sumisimbolo sa tagumpay. Sa isang marahas na galaw, kinuha niya ito at itinama sa makapal na salamin ng pinto ng kanyang silid. Walang tunog ng paggabasag ang isinulat, kundi ang pagyanig ng kanyang mga bisig at ang malakas na pag-alo ng presyon sa hangin hanggang sa tuluyang bumigay ang trangka. Sa labas sa mansyon ng mga fuente, ang gabi ay puno ng pot. Sa loob ng basement na amoy, lumang papel at alikabok, nakasandal si Fabiola sa isang haligi. Ang kanyang labi ay dumudugo at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Sa harap niya, nakatayo si Doña Consuelo. Hawak ang isang tungkod na yari sa pilak. Ang mukha nito ay tila isang demonyo o nagtatago sa balat ng isang aristokrata. Akala mo ba ay maluloko mo ako, Fabiola? You were just a stray dog I picked up from the streets. At ang asong kumakagat sa kamay na nagpapakain sa kanya ay dapat lamang na iligpit. Angel ni Doña Consuelo. Ang bawat salita niya ay tila laso na lumalabas sa kanyang bibig. Sa sulok ng silid na kakulong sa isang bakal na rehas ay si Nathan. Ang bata ay nakayakap sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang pinapanood ang kalupitan ng kanyang sariling lola. Mama? Mama? Mahinang bulong ng bata ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Huwag mong tawagin ang nanay mong makasalanan, sigaw ni Consuelo, sabay hampas ng tungkod sa rehas na naglikha ng isang nanginginig na tunog na yumanig sa buong basement. Nabalik lamang ang diwa ni Fabiola nang marinig ang mabilis na yabag ng sapatos pababa ng hagdan. Si Fernando. Lasing pawis at mukhang baliw. Mama, narito na si Esteban May. Dalang mga tauhan alam na niya ang balak nating iligpit siya? Stupid boy, pagmura ni Consuelo. Ihanda mo ang mga tauhan natin? Walang lalabas ng buhay sa mansyong ito na hindi sumusunod sa akin. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang figura ang dahan-dahang lumitaw mula sa anino ng pintuan. Si Frida. Basag-basag ang gown dugo, ang mga kamay mula sa pagkabasag ng pinto. Ngunit may mga matang nagniningas na tila kinuha mula sa kailaliman ng impyerno. Bitawan ninyo ang anak ko! Ang boses ni Frida ay mababa, ngunit ito ay yumanig sa bawat padera ng basement. Lumingon si Doña Consuelo, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Look who's here! Ang ating dakilang martir. Dumating ka para panuuri ng huling sandali ng iyong anak? Ngunit bago pa makakilos ang mga tauhan ni Consuelo, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa labas na sinundan ng pagpasok ni Esteban na may hawak na baril, ang mukha ay puno ng pait at paghihigante. The game is over, Consuelo. Ibinigay na ni Frida sa akin ang lahat ng kailangan ko. Napatitig si Frida kay Esteban. Alam niyang nagsisinungaling ang abogado. Wala pa rito ang ebidensya. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang basement ay naging isang arena ng mga traidor. Sina Esteban Fernando at Consuelo, tatlong ahas na handang mag-ukaban,
para sa huling piraso ng kapangyarihan. At sa gitna ng panganib ang mga mata ni Frida ay nakatitig lamang kay Nathan. Isang hakbang, dalawang hakbang. Kahit anong bala ang tumama, kahit anong tungkod ang humampas, sisiguraduhin niyang ang huling bagay na makikita ng kanyang anak ay ang yakap ng isang inang hinding-hindi na muling bibitiw. Ang pinakamalupit na lason ay hindi ang iniinom, kundi ang dugong nananalaytay sa pagitan ng magkakamag-anak na mas pinahalagahan ang ginto kaysa sa pagkatao. Sa gabing ito, ang mansyong itinayo sa kasinungalingan ay magsisilbing malaking libingan ng mga pusong hindi kailanman natutong magmahal. Ang bawat kurap ng asul at pulang ilaw mula sa labas ng mansyon ay tumatama sa maliliit na bintana ng basement na tila mga sumasayaw na anino ng kamatayan. Sa loob, ang hangin ay naging kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Nakatayo si Esteban sa gitna ng silid. Ang kanyang baril ay nakatutok kay Doña Consuelo, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Frida. Akala mo ba, Consuelo, ikaw lang ang marunong maglaro? Ang boses ni Esteban ay puno ng pait, isang uri ng galit na naipon sa loob ng maraming dekada ng pagiging isang lihim na anak na itinuring na basura. I've waited my whole life for this. Ang makitang lumuluhod ang dakilang Doña Consuelo de Fuente sa harap ng isang katulad ko. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa tuyot na labi ni Doña Consuelo. Hindi siya natitinag, kahit na ang dulo ng baril ay ilang pulgada na lamang ang layo sa kanyang dibdib. You are just like your mother, Esteban. Isang manggagamit na ng arap ng posisyong hindi para sa kanya. Kahit patayin mo ako, hinding-hindi magiging sayo ang pangalang Fuente. Mama, stop it! Sigaw ni Fernando, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang bote ng alak na kanina pa niya tinitingnan na tila yun ang kanyang tanging kaligtasan. Esteban, ibaba mo ang baril. Pag-usapan natin ito, may pera pa tayo, may paraan pa. Wala na, Fernando. Wala nang paraan. Sigaw ni Esteban, ang kanyang daliri ay nagsisimulang humigpit sa gatilyo. Sa gitna ng tensyong ito, isang golden moment ang namagitan kina Frida at Nathan. Habang ang lahat ay abala sa kanilang sariling kasamaan, dahan-dahang gumapang, si Frida patungo sa rehas kung nasaan ang kanyang anak. Ang kanyang mga daliri ay dugo ang humawak sa malamig na bakal. Sa kabilang panig, iniabot ni Nathan ang kanyang maliliit na kamay. Ang pagtatagpo ng kanilang mga daliri ay tila isang kuryente ng pag-asa na dumaloy sa naninigas na katawan ni Frida. Mama, huwag kang aalis. Bulong ni Nathan, ang bawat patak ng kaning luha ay tila isang mainit na uling sa balat ni Frida. Hinding-hindi na, anak. Pang-ako ni Mama. Sagot ni Frida, ang kanyang boses ay matatag kahit na ang kanyang buong mundo ay gumuhona. Nabalik lamang ang atensyon ng lahat nang marinig ang tunog ng pagpihit ng bakal. Isang malakas na kalansing ang dinala ng katahimikan nang subukan ni Fabiola na buksan ang rehas gamit ang isang susi na nakuha niya sa ilalim ng mesa ni Doña Consuelo habang nagkakagulo. Ahas ka talaga, Fabiola, sigaw ni Consuelo sabay hampas ng kanyang tungkod sa likod ng babae. Isang matinding sigaw ang kumawala kay Fabiola habang siya ay bumagsak sa sahig. Ngunit bago pa muling makaangat ang tungkod ni Consuelo, hinarangan ito ni Frida. Sa kauna-unahang pagkakataon, hinawakan ni Frida ang tungkod ng matanda, hindi upang maglingkod, kundi upang pigilan ang kasamaan nito. Sapat na, Consuelo. Ang bawat hampas mo sa amin ay siningil na ng langit. Sigaw ni Frida, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit na hindi kailanman nakita ng mga Fuente. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga yabag ng sapatos ng mga pulis sa hagdan ay naging mas malakas. Nataranta si Esteban. Alam niyang wala na siyang takas. Sa kanyang desperasyon, ibinaling niya ang baril patungo kay Nathan. Kung hindi ako magtatagumpay, walang magtatagumpay, sigaw ni Esteban. Isang nakabibinging tulog ng putok ang yumanig sa buong basement. Ang presyon ng hangin ay tila huminto at ang bawat hininga ay naputol. Hindi ang tunog ng pagbagsak ng katawan ang isinulat ng tadhana, kundi ang tunog ng isang pusong tuluyan ng nawasak. Nakatayo si Frida. Sa harap ng rehas, ang kanyang katawan ay naging isang buhay na kalasag para sa kanyang anak.
Ang usok mula sa dulo ng baril ay dahan-dahang humalo sa amoy ng alikabok at takot. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Frida si Fernando na nakatayo, ang bote ng alak ay basag na sa kanyang paanan habang nakatitig sa kawalan. Sino ang kinamaan? Sino ang sumigaw? At sa pagpasok ng mga otoridad, ang basement na ito ay magiging saksi sa huling sakripisyo ng isang inang walang ibang hangad, kundi ang kalayaan ng kanyang dugo. Ang katahimikan pagkatapos ng isang putok ng baril ay mas nakabibini kaysa sa mismong pagsabog. Ito ang sandali kung saan ang oras ay tila tumitigil at ang bawat tibok ng puso ay nagiging isang mabigat na tambol na nagbabadya ng katapusan o ng isang masakit na simula. Hayaan mo siyang mamatay, Fernando. Huwag kang lalapit, baka madamay ka sa dumi ng babaeng yan. Ang boses ni Doña Consuelo ay pumutok sa gitna ng usok matalim at walang bakas ng awa, kahit na ang kanyang manugang ay dahan-dahang bumabagsak sa semento. Nakatayo si Frida, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa marupok na kawayan. Naramdaman niya ang isang matinding init sa kanyang balikat, isang hapdi na tila isang nagniningas na baka na ibinaon sa kanyang balat. Hindi siya lumingon sa kanyang sugat. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon lamang sa maliit na batang nasa likod niya, na ngayon ay nanginginig at nakayakap sa kanyang binti. Mama, may dugo po kayo? Bulong ni Nathan. Ang boses nito ay halos hindi marinig sa tindi ng takot. Isang golden moment ang namayani sa gitna ng karahasan ng pilit na ngumiti si Frida kay Nathan. Sa kabila ng pamumuti ng kanyang mga labi at ang dahan-dahang paglabo ng kanyang paningin, iniangat niya ang kanyang kamay na hindi duguwang at hinaplos ang pisingi ng anak. Don't look, baby. Mama's just tired. Pero hinding-hindi ka na masasaktan. I promise. Nabalik lamang ang realidad na ang mga awtoridad ay pumasok na parang isang malaking agos ng tubig sa basement. Drop the weapon! Ibaba ang baril! Sigaw ng mga pulis. Si Esteban na kanina ay tila isang Diyos ng kamatayan ay nakahandusay na rin sa sahig. Ang putok ng baril na narinig ay hindi lamang galing sa kanya. Ito ay galing sa mga pulis na nakapasok sa huling sandali. Tinamaan si Esteban sa binti at ang kanyang baril ay malayo na sa kanyang kinalalagyan. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang lason ng kanyang paghihiganti ay dumanak na sa sahig ng mansyon. Fernando Fuente, Dona Consuelo de Fuente, you are under arrest! Sigaw ng isang opisyal. Si Fernando ay tila isang rebultong gumuho. Ang bote ng alak sa kanyang paanan ay basag na simbolo ng kanyang duwag na pagkatao. Habang pinapantayan ng posas ang kanyang mga kamay, tumingin siya kay Frida, hindi nang may pagsisisi, kundi nang may pagtataka. Tila, hindi na maunawaan kung paano ang babaeng itinapon niya sa ulan ay nagkaroon ng lakas na humarap sa bala para sa anak na binalak niyang gamitin. You can't do this to me. Do you know who I am? Hiyaw ni Doña Consuelo habang kinakaladkad siya ng mga babaeng pulis. Ang kanyang tungkod ay naiwan sa putikan ng basement, ang kanyang danggal na pilit niyang pinangalagaan ay tuluyan ng nadumihan ng sarili niyang dugo at kasalanan. Habang inaalalayan si Frida ng mga medik, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin mula sa labas. Ang gabi ay malapit, nang matapos ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi pa rin nawawala. Nakita niya si Fabiola na isinasakay din sa ambyulan. Siya ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Isang tingin na humihingi ng patawad at pasasalamat sa gitna ng kanilang parehong pagkawasak. Ngunit bago pa man tuluyang maisakay si Frida sa ambulansya, isang boses ang muling nagpatigil sa kanyang paghinga. Frida? Ang memory card? Wala sa amin ang memory card! Sigaw ni Esteban habang isinasakay sa kabilang. Sasakyan ng kanyang tawa ay tila isang sumpa mula sa kailaliman ng lupa. Itinago yan ni Lourdes sa lugar na hinding-hindi ninyo maiisip. The real killer of Don Severino is still out there, Frida. At hindi ako yon. Magtanong ka sa asawa mo. Napalingon si Frida kay Fernando na isinasakay na sa loob ng mobile car. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik mas matindi kaysa sa hapdi ng kanyang sugat. Kung hindi si Esteban ang pumatay sa matanda, sino at anong katotohanan pa ang nakatago sa likod ng pader ng mga Fuente na handang ubusin ang natitirang buhay ni Frida
Ang ambulansya ay umandar, ang tunog ng sirena ay tila isang panahoy sa gitna ng gabi. Habang hawak ni Frida ang kamay ni Nathan, alam niyang ang kabanatang ito ay natapos na. Ngunit ang tunay na bagyo ay kakaumpisa pa lamang. Ang sugat sa balat ay naghihilom, ngunit ang sugat sa kaluluwa ay patuloy na bumubuka sa tuwing ang katotohanan ay pilit na ibinabaon sa limot. Hindi sapat ang posas at rehas upang tapusin ang isang kwentong isinulat sa dugo. Dahil hanggat may isang lihim na nananatiling nakakubli ang kapayapaan, ay isa lamang ilusyong mapanira. Nakalubog ang katawan ni Frida sa mapuputing kumot ng hospital bed. Ang amoy ng disinfectant at rubbing alcohol ay tila nanunuot sa bawat hininga niya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay sinasabayan ng mahinang tunog ng monitor, isang ritmong nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay. Ngunit ang bawat pintig ay tila may kasamang hapdi. Sa kanyang tabi nakasandal si Nathan sa gilid ng kama, mahimbing na natutulog habang mahigpit na hawak ang dulo ng gown ni Frida. Isang golden moment ang namayani sa silid ng dahan-dahang iyangat ni Frida ang kanyang kamay upang haplusin ang buhok ng anak. Ang kanyang balikat ay nakabalot sa makapal na benda. Bawat galaw ay isang paalala ng bala, na muntik nang kumuha sa kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng sakit, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Wala na ang sigaw ni Donna Consuelo, wala na ang pang-aapi ni Fernando. Ngunit bakit tila may isang malaking batong nakadagan pa rin sa kanyang dibdib? The real killer of Don Severino is still out there. Magtanong ka sa asawa mo. Ang mga huling salita ni Esteban ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sirang plaka. Tiningnan ni Frida ang kisame ng ospital. Naalala niya ang gabing namatay ang biyenan, si Fernando. Ang lalaking inakala niyang mahina at nuuyuyok. May kakayahan ba itong pumatay ng sariling ama? Nabalik lamang ang diwa ni Frida nang bumukas ang pinto ng silid. Inakala niya na si Lola Amara ang darating, ngunit isang babaeng may takib sa mukha at nakasuot ng pang-cleaning staff ang dahan-dahang pumasok. Nang tanggalin nito ang kanyang mask, nanlaki ang mga mata ni Frida. Lord? Mahinang tawag ni Frida, pilit na bumabangon sa pagkakasandal. Ma'am, huwag kayong malikot, baka bumuka ang tahi ninyo. Bulong ni Lord, ang mga mata nito ay puno ng takot at puyat. Lumapit siya sa kama at kinuha ang isang maliit at maduming stuffed toy mula sa kanyang bag. Isang luma at kupas na teddy bear na madalas laruin ni Nathan noon sa mansyon. Anong ibig sabihin nito, Lord? Tanong ni Frida. Sabi ko sa inyo, itinago ko ang memory card sa lugar na hindi nila maiisip. Alam ninyo kung gaano kahigpit si Doña Consuelo sa paglilinis ng mansyon? Pero ang mga laruan ni Nathan? Hinding-hindi niya yon hahawakan dahil diring-diri siya sa mga gamit ng bata. Paliwanag ni Lord habang dahan-dahang binubuksan ang tahi sa likod ng teddy bear. Mula sa loob ng bulak, inilabas ni Lord ang isang maliit na micro SD card. Narito ang katotohanan, ma'am. Ang dahilan kung bakit gustong-gusto akong iligpit ni Doña Consuelo. Hindi si Esteban ang pumatay sa Don. Totoong kinuha niya ang singsing. Pero bago pa siya pumasok sa silid, may nauna na sa kanya. Kinuha ni Frida ang maliit na card, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sino, Lord? Si Fernando ba? Umiling si Lourdes, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Panuurin ninyo, ma'am, pero bago ang lahat, kailangan ninyong malaman, ang pamilya Fuente ay hindi lang baon sa utang. Sila ay baon sa isang sumpa na nagsimula sa isang kasinungalingan 10 taon na ang nakalilipas. Ang gabing ikinasal kayo, yun din ang gabing dapat ay itatakwil na ni Don Severino ang kanyang anak at asawa mula sa testamento. Bago pa makapagtanong muli si Frida, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas ng pasilyo. Ang tunog ng mga mabilis na yabag ng sapatos at ang boses ng isang lalaking sumisigaw ng pangalan ni Frida ang nagpatahimik sa kanila. Frida, I need to talk to you. Ang boses ay pamilyar, mababaw, puno ng desperasyon at tila baliw. Si Fernando. Bakit siya narito? Hindi ba't nasa kulungan siya? Tanong ni Frida sa sarili, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nakalaya siya para sa medical furlough, ma'am. Ginamit ni Doña Consuelo ang huling koneksyon nila.
sabi ni Lord habang mabilis na nagtatago sa likod ng kurtina. Bumukas ang pinto ng marahas. Nakatayo roon si Fernando, may mga pulis sa kanyang likuan, ngunit tila hinayaan siyang pumasok. Ang kanyang muka ay hapis, ang kanyang mga mata ay naniningkad sa galit at bighati. Lumapit siya sa kama ni Frida at hinawakan ang bakal nito ng mahigpit. Frida, ibigay mo sa akin ang card. I know you have it. Don't make me do something I will regret. Banta ni Fernando, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-iita ng pagsusumamo at panganib. Niyakap ni Frida si Nathan na nagising sa gulo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng asawang hindi niya nakilala. Fernando? Ano ba talaga ang nangyari nung gabing yun? Bakit takot na takot kayong mahanap ko ang katotohanan? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Fernando. Ang katotohanan ay pare-pareho lang tayong biktima rito, Frida. Ibigay mo sa akin ang card o sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng ospital na ito ng buhay. Sa sandaling yon, ang monitor sa tabi ni Frida ay naglabas ng isang matinis at mahabang tunog ng alarma na tila sumasabay sa tensyon na nagbabantang sumabog. Ang mitsa ay tuluyan ng naubos at ang huling lihim ng mga fuente ay nakahanda ng lumabas kahit na ang kapalit nito ay ang huling hininga ng katarungan. Ibigay mo sa akin ang card na yan, Frida. Huwag mong hintayin na mawalan ako ng pasensya at magawa ang bagay na pagsisisihan nating dalawa. Ang boses ni Fernando ay gumaralgal isang halo ng takot at paggabaliw habang nakatitig sa maliit na micro SD card na hawak ni Frida. Sa gitna ng puting silid ng ospital yakap ni Frida si Nathan sa kanyang kaliwang braso, habang ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa katotohanan. Tumiin siya kay Fernando, hindi na may takot, kundi na may matinding pait at awa. 10 taon, Fernando. 10 taon kitang minahal, pinagsilbihan at pinrotektahan. Inakala ko na ang kahinaan mo ay isang bagay na kailangan kumpunan ng aking lakas. Pero hindi ka lang pala mahina. Ikaw ay isang anino ng kasamaan ni Doña Consuelo. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang dahan-dahang kinuha ni Frida ang kanyang tablet mula sa side table. Gamit ang nanginginig na mga daliri, isinalpak niya ang card. Ang tunog ng pag-click ng device ay tila isang hatol ng bitay sa katahimikan ng silid. Panoorin mo, Fernando. Panoorin mo ang huling sandali ng iyong ama. Bulong ni Frida, ang kanyang boses ay malamig at puno ng otoridad. Sa screen lumabas ang malabo, ngunit malinaw na video. Nakita si Don Severino sa kanyang kama, nahihirap ang huminga, inaabot ang kanyang gamot sa ibabaw ng mesa. At doon, dahan-dahang pumasok si Donna Consuelo. Hindi niya tinulungan ang asawa. Sa halip, kinuha niya ang gamot at itinago ito sa kanyang bulsa. Nanood siya habang ang lalaking kasama niya sa loob ng 4 na dekada ay unti-unting nalalagutan ng hininga. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nang pumasok si Fernando sa silid. Nakita niya ang kanyang ina na hinahayaang mamatay ang kanyang ama. Hindi siya kumilos. Hindi siya tumawag ng saklolo. Yumuko lamang siya at sumunod sa utos ng kanyang ina na linisin ang bakas ng gamot. No, hindi yan totoo. Inedit ninyo yan. Hiyaw ni Fernando, ang kanyang mga kamay ay dinala sa kanyang ulo na tila sinusubukang takpan ang katotohanan. Ang katotohanan ay hindi nababaluktot ng iyong hiyaw, Fernando. Sabi ni Frida, habang ang mga pulis sa labas ay pumasok na at tuluyang pinalibutan ang lalaki. Hindi si Esteban ang pumatay kay Don Severino. Pinanood ninyo siyang mamatay para sa manang hindi ninyo mapakinabangan dahil sa inyong mga utang. You sold your soul for a throne made of dust. Habang kinakaladkad si Fernando palabas, tila na wala na ito ng lakas. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa video na paulit-ulit na naglalaro sa screen. Ang mansyon ng mga Fuente ay tuluyan ng gumuho hindi dahil sa baha o bagyo, kundi dahil sa bulok na pundasyon ng kanilang sariling budi. Naiwang mag-isa si Frida sa silid kasama si Nathan. Binitiwan niya ang tablet at niyakap ang kanyang anak ng napakahigpit. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila isang paghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Tapos na.
Ang katarungan ay hindi dumating sa paraang ninais niya, ngunit dumating ito ng may dalisay na katotohanan. 6 na buwan ang lumipas. Ang hanging dagat sa baybayin ng Batangas ay may dalang amoy ng asin at kalayaan. Nakatayo si Frida sa harap ng isang maliit ngunit eleganteng resort, isang negosyong itinayo niya mula sa mga natitirang legal na asset na nabawi niya sa tulong ng mga bagong abogado. Wala na ang kislap na mga diamante sa kanyang leeg, wala na ang bigat ng pangalang Fuente. Ang tanging suot niya ay isang simpleng puting bestido at ang kanyang pinakamagandang ngiti. Mama, look at the sandcastle I built. Sigaw ni Nathan na ngayon ay masigla at malusog malayo sa takot na naranasan nito sa basement. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Frida. Isang golden moment ang naganap nang lumapit siya sa kanyang anak at sabay silang umupo sa buhanginan. Ang pagdampi ng tubig sa kanilang mga paa ay tila isang banayad na haplos ng tadhana, nagpapaalala sa kanila na ang bawat alon ay laging bumabalik sa dalampasigan. Napag-alaman ni Frida na si Doña Consuelo ay tuluyan ng nalumpo dahil sa stroke sa loob ng kulungan, ang kanyang tanging kasama ay ang mga pader na hindi sumasagot sa kanyang mga utos. Si Fernando naman ay nasa loob ng isang pasilidad para sa mga may sakit sa pag-iisip habang buhay na kinukulong ng sarili niyang konsensya. Si Esteban na natili itong nasa likod ng rehas ang kanyang paghihigan ay nauwi sa kawalan. Napatawad mo na ba sila, ma'am? Tanong ni Lord na ngayon ay kasama na ni Frida sa pamamalakad ng resort bilang katuwang sa lahat ng bagay. Tumingin si Frida sa malayo sa abot tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang pagpapatawad, Lord, ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa aking sarili. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagpili sa maling tao at sa pananatili sa isang mundong hindi ako pinapahalagahan. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagbitaw sa bigat ng nakaraan. Nahanap na ni Frida ang kanyang biniin. Hindi ito matatagpuan sa isang mansyon o sa isang tumpok ng ginto. Matatagpuan ito sa bawat halahak ni Nathan, sa bawat umagang gumigising siya nang walang takot. At sa katotohanan siya ay sapat na bilang isang babae, bilang isang tao, at higit sa lahat bilang isang ina. Ang kwento ni Frida Monteclaro ay hindi nagtapos sa isang trahedya, kundi sa isang matagumpay na pagbangon. Sa ilalim ng paglubog ng araw sa Manila Bay, dahan-dahang naglakad ang mag-ina palayo, sa dalampasigan iniwan ang mga bakas ng kanilang paa sa buhangin na maya-maya lamang ay papawiin ng tubig, tulad ng kung paano pinawi ng pag-ibig at katarungan ang pait ng kanilang nakaraan. Ang bawat bakas ng paa sa buhanginan ay dahan-dahang binubura ng dagat, ngunit ang pagmamahal ng isang ina ay mananatiling nakauit sa puso at diwa habang buhay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga at pagsama sa akin. Sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito hanggang sa huling hantungan. Habang isinusulat ko ang mga huling bahagi ng kwentong ito, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot sa aking puso. Lalo na nung sandaling ang basag na relos ay nalaglag sa sahig ng ballroom habang itinataboy si Frida. Ang bawat lamat sa kristal ng relos na iyon ay sumisimbolo sa libu-libong kababaihang patuloy na nagtitiis at nagsasakripisyo sa gitna ng kawalan ng katarungan. Ang akdang ito ay higit pa sa simpleng salita. Ito ay haos sa mga totoong hibla ng buhay na aking nasaksihan, mga lihim na luha sa likod ng marangyang pinto at ang matapang na pagpili sa kapayapaan kaysa sa paghihiganti. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Frida, kaya niyo rin bang talikuran ang lahat ng yaman at kapangyarihan kapalit ng isang tahimik na buhay sa tabing dagat? Ano ang inyong naramdaman sa naging wakas ng Pamilya Fuente? Para sa akin kayo ay hindi lamang basta tagapakinig, kundi mga kaibigang kasama ko sa bawat paghikbi at pagniiti habang naririnig ninyo ang aking boses. Maaari niyo bang ibahagi kung nasaan tayo ngayon? Marahil ay nagluluto kayo para sa pamilya, naglalaba, o nagpapahinga matapos ang isang mapag-among araw. Gusto kong malaman ang inyong kwento, kaya huwag kayong mag-ato, paling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga reaksyon, pag-like, at pag-share ay nagsisilbing lakas
upang patuloy tayong makapaghatid ng mga kwentong nagpapaghilom ng sugat ng nakaraan. Nawai manatiling matatag ang inyong mga puso at laging magningning ang pag-asa sa inyong mga tahanan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na yugto ng buhay at pag-ibig. Pamagat ng kwento alab ng pagtitimpi ang pagbangon ni Frida, paalala ang lahat ng tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na binuo para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe sa lahat.